Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Ano ang mga kaalaman tungkol sa donasyon? Ayan, marami pong ibig sabihin ng donasyon. Donasyon, habang buhay pa ang nagdo-donate. Pag naman patay na, Mortis. bago mamatay, yung last will and testament, yung pagkamatay, pakikinabangan o masasali ng pagmamayari doon sa doni. Doni, yung tatanggap lang. Opo. Ngayon, paalamin muna natin mga general principles ng donasyon. Yes po, isa sa mga katangian ng mga Pilipino ang pagiging mapagbigay, lalo na sa mga kaibigan at pamilya. Bagamat isang personal na katangian sa isang tao ang pagiging mapagbigay, may mga panuntunan po na nakasaad sa ating batas na dapat sundin upang ito ay maging effective, lalo na kung lupa o real property ang bagay po na ibibigay. Alamin natin ang ilang panuntunan tungkol po sa donation. Okay, ayon sa Article 725 ng New Civil Code, anong nasa saad? Ano nga po ba ang donation? Sang-ayon sa Article 725, donation is an act of liberality whereby a person disposes gratuitously of a thing or right in favor of another who accepts it. Ibig sabihin po mga ka-netizens, ang donor ay kusang loob na naglilipat ng pag-aari sa isang bagay papunta sa taong tatanggap nito na kinikilala bilang donee. Okay, JC. Yes, panuntunan po sa pagbibigay sa ganitong paraan ng paglilipat ng ari-arian, nagtatalaga ang batas ng formal na panuntunan na naaayon din sa uri ng ari-arian. Para sa mga movable properties tulad ng mga personal na kagamitan gaya ng mga damit o cellphones, sinasabi ng Article 748 ng New Civil Code na maaaring ma-donate ito orally o sa pamamagitan po ng dokumento. Oral, ayan. Anong oral? Oral. Ayan, so bakit? Sa oral donation, kinakailangan na magkasabay na mahatid. Teka muna, yung oral na yan, hindi bastos yan Hindi, yung oral na yan, yung walang papel. Yung salita lang, yung pagbibigay. Bakit kasi kayo tumawa sa oral? Yan. Sige. Okay, kinakailangan na magkasabay na na maihatid o maibigay ng donor ang bagay o dokumento na kumakatawan sa bagay na ibinibigay sa donee. Kung ang isang personal property po na idodonate ay lagpas ang halaga sa 5,000 kagaya nito, kinakailangan na ang pagbibigay at pagtanggap ng nasabing bagay ay mailagay sa isang dokumento. Kung hindi, ito ay hindi magiging epektibo. Okay. Yan. Karagdagan po mga ka-netizens, isang panuntunan pa po. Kung ang ibibigay naman ay mga immovable properties or real properties kagaya ng lupa, sinasabi po ng Article 749 ng New Civil Code na dapat, una, kinakailangan may isang deed of donation na maisasagawa sa pampublikong dokumento o notaryado po na nagsasaad ng detalye ng ari-ariang ipamimigay kasama ang kondisyon para sa donasyon kung mayroon man. Yes, at pangalawang panuntunan po, kinakailangan din na ang taong tatanggap ng donasyon ay hayagang ihayag sa pareho o hiwalay na dokumento ang kanyang pagpayag o acceptance sa saklaw na ari-arian sa loob ng panahong nabubuhay pa ang donor. Ang mga formal na pangangailangang ito sa paghahanda at pagsasagawa ng deed of donation ay kinakailangang tiyakin na nasunod upang magkaroon ng tama at naaayong donasyon sa ilalim ng batas. Alam mo yan, sa interbibus yan na-accept. Yun. Kasi minsan may last will, nauuna pa na mamatay yung pinagbibigyan Kaya nga, doon sa ako, as a lawyer, ay ang ginagawa ko yung nung private ako, nandun na sa deed of donation mismo, pati yung acceptance. Yun, wala na problema. O tandaan mo Tandaan, kung ikaw ang donor o magbibigay ng bagay sa isang tao, tiyakin na ikaw ang may-ari nito sa oras ng donasyon. Correct. Hindi ikaw may-ari, buto na Loko-loko. Okay. Loko-loko pa na yan Oo. Ang donasyon na ginawa ng isang tao na walang karapatan sa bagay o lupa na idinodonate ay syempre void o walang bisa. Ayan, sabi nga ng Korte Suprema, nemo dat quod non habet. Ano yun? One cannot give what one does not have. Okay.